Isa pong mabiyayang umaga po sa bawat isa. Maaari po bang tayo pong lahat ay tumayo? Atin pong palakpakan, atin pong purihin, atin pong sambahin, atin pong dakilain, at bigyan ng pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Karapat-dapat po bang tumanggap ang Diyos ng lahat ng ating mga papuri, ng ating mga pagsamba ngayong umaga? Amen. So ang Diyos po natin, makikita naman po sa bawat isa sa atin kung gaano siya kabuti. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Marami po tayo mga bagay na pinagdaanan ng mga nakalipas. Maaaring ngayon po, meron po tayong iba't ibang sitwasyon na pinagdaraanan. Pero isa lamang po ang totoo. Ang Diyos po natin ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Dahil pakitignan nga po ang inyong katabi. Pakingitian po. Iyan po ay tanda ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ngayon po, ang bawat isa ay naririto, may lakas, may kagalakan, may kapayapaan, at higit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang patuloy na lumulukob sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, aking mga kapatid, ating pong purihin, ating pong sambahin ang ating napakabuting Diyos. Hallelujah. Ika'y lagi
Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Amen. Napakabuti ng Diyos. And hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang isang talata mula sa Jeremiah 17:7. Sabi ni Jesus, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Amen po. Maaring meron tayong iba't ibang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Maaring may nagpapasalamat, nagnanais ng kagalingan, naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok, o humihingi ng panibagong lakas. Ngunit anuman ang ating dalang dahilan, pinapaalala sa atin sa Jeremiah na mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon, na ang nagtitiwala ay ang Panginoon. So, nandito tayo ngayon dahil pinili natin magtiwala sa Diyos. Amen po ba? At sa pagparito ng may pagtitiwala, kasama natin ang pangako ng Diyos na katulad ng isang punong nakatanim sa batisan, hindi tayo matutuyo, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, mananatili tayong pinagpapala at patuloy tayong mag-transform, mamunga sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Can I lead you to a prayer? Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming dakilang Ama, Panginoon, salamat sa panibagong araw na ito kung saan muli mo kaming binigyan ng panibagong pagkakataon at pag-asa. Lord, isang buong linggo na naman ang nakalipas at lubos ka naming pinapasalamatan dahil ikaw ay aming nakasama. Isang linggong puno ng atensyon ng mundo, ngunit kami ay may pag-asang nagmumula lamang sa iyo. Ang TCFC ay nagpapasalamat sa panibagong araw, sa panibagong umaga at sa panibagong pag-asa na tanging sa iyo lamang namin makukuha. Lord, kasama po namin sa panalangin ito ang aming panghingi ng kapatawaran na may kasamang pagpapakumbaba. Naway patawarin mo po kami sa aming makasalanang naisip, nasabi o nagawa. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo kami at turuan mo pa kaming laging dumepende sa iyo, aming Diyos. Panalangin namin sa bawat desisyon, gagawin, sasabihin namin, Lord, salita man o kagustuhan mo ang manaig sa amin sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, dalangin din po namin na alisin mo ang anumang distraction sa aming paligid, sa aming mga isip sa umagang ito. Through the Holy Spirit, open our ears so we can clearly hear your voice. Give us the wisdom para mas maunawaan namin ang iyong salita. At Panginoong Diyos, buksan mo po ang aming puso upang ang iyong salita na aming maririnig ay maunawaan at magkaroon ng kabuluhan. Lord, sa aming pastor na gagamitin mo ngayong umaga, dalangin namin na bigyan mo po siya ng katatagan, ng kapayapaan at ang lakas ng loob. I-provide mo po sa kanya ang karunungan at talino nagmumula lamang sa iyo. Lord, ikaw ang mangusap sa kanyang puso upang ang bawat salitang lalabas sa kanyang labi ay maging buhay, magbigay ng pag-asa at magpalakas sa aming pananampalataya. Muli, Lord, inilalapit namin sa iyo ang gawaang ito at buong pusong nagtitiwala dahil ito lamang ang maaari naming ibigay, ang sumunod, magbigay ng tunay na papuri at pagsamba sa iyo. Lord God, aming amang nasa langit, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, sa iyo lamang lahat ng kapurihan, dakilang pagsamba at karangalan, at ang lahat ng ito ay aming inilalapit, itinataas sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede po ba tayong lumakad-lakad ng bahagya at ating pong kamayan ang ating mga kapatid? Sige, lakad pa, lakad. Lakad. Lahat ng pwede nating maabot, abutin natin. Go! Sige, lakad pa ng bahagya. Hindi yung lagi na lang katabi natin ang ating nababati. Ayan. Salamat, music team. Welcome po ang bawat isa na ngayong umaga ay naririto sa ating worship service.
Welcome din po sa ating mga bagong attendees, Michelle Volante, Gabe Sander Volante, Shanzi Volante, at saka si Joshua Gabriel Volante. Yan. Welcome po kayo dito sa church. At welcome din po sa lahat ng nakatutok sa ating live streaming. Good morning, good afternoon, o good evening man yan. Sa bawat isa po na naririto, magandang umaga po. At tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. At sama-sama po nating tutunghayan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay ating pag-uusapan. Mula po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 16, talatang 13 hanggang 17. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? 14, sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias, at ang iba naman nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15, tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka po namin ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. Salamat sa iyong masaganang habag kung kaya kami ay nakakapanatili. Salamat din po sa panibagong pagkakataon na kami ay makakarinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, nabuksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, O Diyos. Lahat na mga alalahanin, ito po'y isa-isang tabi namin, O God, upang bigyang daan ang higit na mahalaga ang pakikinig sa iyong mga salita. Reveal to us who really Jesus is. Holy Spirit, be our teacher this morning, at lahat po ng papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang lahat. So, quick announcement lamang po para po sa lahat ng ating mga newcomers, pamilyang Volante. Mamaya po pagkatapos ng service, invite po namin kayo doon sa ating evangelism room at kakausapin lamang po kayo ng ating ilang mga kapatid. Okay? At para sa mga nangangailangan po naman ng prayer and counseling, godly counsel, maka-Diyos na payo. Open po ang ating counseling room. Iniimbitahan din po namin kayo. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin, kay Pastor R.A. at kay Pastor Ray, o kung sino man pong mga ushers na nandyan. Yan pong mga nasa likod ay mga ushers po natin iyan. At gayon din po, pinag-aanyaya din po natin ang ating midweek service. Ito po'y ginaganap every Wednesday. Kung kayo po ay may pagkakataon, pwede po kayong umattend. Ito po'y every Wednesday dito po sa ating church. Ganap na 7:00 ng gabi. At sa darating na Biyernes, para naman po sa mga kababaihan, okay, ito po'y magkakaroon tayo ng gawain. Uli, ito po'y once a month ginagawa. At ang ating pong topic for this coming Friday ay Who Am I Now? Rediscovering Identity Beyond Roles. Tayong mga babae ay iba't iba ang role, gampanin na ating ginagampanan. Nasaan ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Okay, so yan po ang ating pag-uusapan. Ini-invite po namin lahat ng kababaihan na aged 39 to 52. Okay? 59, I'm sorry. Pwede po kayong umattend sa this coming Friday. At gayon din po, yung pong lahat ng mga volunteer para po sa ating music team at saka multimedia, magkakaroon po ng orientation immediately after ng ating second service. Maiwan na lamang po yung lahat ng volunteers. At ito pong ating QR code, pwede nyo po yung i-scan. Diyan. Ayun. Ayan, wala pa si QR code. Pwede po nating i-scan. Ayan ang QR code natin. At ililid po niyan tayo sa ating YouTube account. At sa mga mahilig mag-TikTok, meron din po tayong TikTok account. Pwede rin po niyong i-follow at makakapakinig po kayo doon, makakapanood kayo doon ng ating mga gawain. And of course, sino mga taga-IG, Instagram, ayan, meron din po tayong IG account at meron din po tayong FB account. Kung kayo po nasa bahay o kung nasaan mang lugar at gusto nyong balikan, yung mga pangangaral, mga pagtuturo, pwede po ninyong puntahan ng ating mga social media account. Okay, so nung nakaraang buwan,
month of July ay pinag-usapan po natin buong isang buwan ang series ng Romans 12, Living in the New Life. At ngayon pong month na ito, August 2026, pag-uusapan naman po natin ang Unshakable, a sermon series on Matthew 16. At ngayon po nasa unang week tayo, pag-uusapan natin ay ang True Confession. So bigyan ko lamang po ng kaunting background yung ating binasa. Yung pong aklat ng Mateo ay, kaya nga aklat ni Mateo, siya po, ang author po noon ay si Mateo at tinatawag din po na Levi. Isa siya sa 12 alagad ng Panginoong Hesus. Ito po'y nasulat approximately 60 to 65 AD, Anno Domini, o yung pagkatapos ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Pero meron pong ilang mga scholar na nagsasabi na ito daw po ay sinulat o naisulat AD 58 to 68. Sino po ang audience para kanino yung aklat na yon sinulatan? Ito po ay primarily for Jewish Christians, mga Hudyo. Okay? Ano po ang layunin? Upang ipakilala ang Panginoong Hesus bilang Mesyas, the Son of the Living God, at ang hari ng kaharian ng Diyos, bilang katuparan sa mga hula nung unang panahon, nung una pa mang panahon. So ano naman po, balikan lamang natin ang aklat ng Mateo. Sa verses 1 to 4 po, tingnan natin ang konteksto ng Mateo. Sa verses 1 to 4, 16, ay humingi po ng himala ang mga mga Pariseo at mga Saduceo. Ito yung mga pari. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, sila yung katumbas ng mga pari nung araw. Okay? So sila po'y nanghingi ng mga scribe to, mga tagasulat, tagapag-approve ng batas. So sila po ay humingi ng himala sa Panginoong Hesus, hindi upang matuto, kundi upang subukin ang Panginoong Hesus. At sa verses 5 to 12, ay binanggit doon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang lebadura ng mga Pariseo at Saduceo. Yung pong lebadura o yung yeast, ayan, nakikita ninyo, ay yan po'y isang maliit na sangkap. Sino po dito may mga bakery? O sino ditong kumakain ng tinapay? Ayan. Sino hindi pa nakakain ng tinapay kahit kailan sa buhay niya? Meron ba ditong hindi pa nakakakain ng tinapay kahit minsan? O taas ang kamay ng nakakain na ng tinapay. Ayan, lahat tayo nakakain na ng tinapay. So yung pong monay, salamat sa masarap na palaman, Sister Millie, kanina tuna sandwich ang aming merienda. Tuna spread. So yung pong monay ay maalsa. Tamaan Umaalsa po yun dahil sa yeast. Nilalagyan nyo ng portion, maliit na bahagi ng yeast. Ito pong yeast na ito ay iniahalo habang minamasa ang dough o yung masa. At lahat po ng tamaan ng yeast ay naapektuhan, aalsa yun. Yung skyflakes, hindi siya nakaalsa kasi wala siyang yeast. Okay? So ito po'y ginamit ng Panginoong Hesus, yan, yung yeast na yan, bilang metaphor o katapat. Kasi bakit? Nagsisimula ang yeast, ang pag-alsa, mula sa isang maliit na bahagi hanggang sa lahat ng tamaan nito na dough ay maapektuhan, aalsa na. Okay? So yung pong isang maliit na lebadura ay maaaring makaapekto sa isang batch ng masa. So in the same way, ang sabi ng Panginoong Hesus sa verses 5 to 12, yung maling turo, pinag-iingat yung kanyang mga alagad. Yung maling turo na kinakatawan ng yeast, base sa ating konteksto na binasa, ay unti-unti pong makaka-impluwensya, makakaapekto sa puso, sa isipan, at pamumuhay ng isang tao. Okay? At ngayon, yung verses 13 to 17, yun yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? Ito po yung pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Mula sa aklat ng Mateo, kabanatang 16, talatang 13 hanggang 17. Ito pong ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Identity Revealed. Ayan. Ang ating big idea, ang iyong walang hanggan o yung eternity mo ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sinasabi ng iba patungkol kay Jesus, kundi sa kung ano ang personal mong paniniwala kung sino siya. Ang ating pong mga layunin, una,
ipaunawa o maunawaan ang kahalagahan ng pagkakilala ng personal sa Panginoong Hesus. At pangalawa, kilalanin na ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa paghahayag o revelation ng ating Diyos. So, verse 13. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos. So, tigil muna tayo sa Cesarea Filipos. Ayan, makikita niyo po dyan ang mapa kung saan pinakikita ang Cesarea Filipos. At ano po ba yung Cesarea Filipos? Okay? Ang Cesarea Filipos o Cesarea Philippi, ito po'y matatagpuan 40 kilometers sa hilaga, bandang taas ng dagat Galilea at sa paanan ng, pwede bang paki-flash next, makikita sa bundok, ayon ang Cesarea Philippi, nasa paanan siya ng bundok ng Mount Hebron. At ito po ay naroon ang isa sa pinakamalalaking bukal kung saan ito po ay nagsusupply ng tubig sa ilog Jordan. Ito po ay itinatag ni Herod the Great at dedicated kay Pan, yung pong Greek god of the wild. Kagubatan, ano pa, siya ay god ng mga shepherds and sheep, flocks. Pero pagkamatay ni Herod the Great noong 4 BC, nahati po ang kanyang kaharian sa ilan sa kanyang mga anak. At dito ay doon sa lugar na yon, lupain ng Cesarea Philippi, ay meron din silang waterfall. Meron silang talon. Ayan. Dahil po sa masaganang supply ng tubig, yung waterfall na yan, yung tubig, yung lupa nila ay naging fertile, napakataba at kaakit-akit na lugar para sa pagsamba. Okay? In fact, maraming templo ang natayo na dyan nung panahon ni Hellenistic at saka ng Roman periods. Ano pang meron doon sa paligid? Nandun din po yung tinatawag na Baal Hermon and Baal Gad na eventually ay tinawag na Panyas. Nung unang panahon sa Old Testament, ang tawag dyan ay Baal Hermon and Baal Gad. And later on, tinawag na Panyas after the Greek god Pan, na siyang sinasamba sa lugar na iyon. Wala pong record na pumasok si Jesus sa syudad. Okay? Pero ang confession, na binanggit natin kanina, binasa natin kanina, at yung transfiguration, yung pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus, ay dyan po sa lugar na yan, parehong naganap. Meron din silang grotto sa paligid, si Grotto of Pan. So yung pong bukal na nakita natin kanina, ito'y nagmumula sa malaking kuweba. Okay? At nung pong ika-3 BC, ika-3 siglo before Christ, naghahagis na sila ng mga alay, mga handog sa loob ng kuweba bilang handog sa kanilang Diyos na si Pan. Okay? Ayan si Pan. Si Pan ay pinaniniwalaan na kalahating tao at saka kalahating kambing. Siya po ay Diyos ng takot, fright. Kung ako yata ang sasamba, hindi ko yata siya sasambahin, baka puro takot ang ibubigay nito sa akin. Siya ang God of fright. At sa kanya po nagmula yung salitang panic. Ayoko talaga sa kanya. Madalas po siya ay inilalarawan na tumutugtog ng flute o ng plauta. So ito pong Grotto of Pan, ito po'y pinaniniwalaan na lagusan ayon sa Greek mythology. Ito po'y pinaniniwalaan na lagusan patungo sa Hades o yung kalaliman. Na kapag yung mga tao nung unang panahon ay naghandog doon, naghagis ng kanilang handog at yun ay nawala, ibig sabihin, tinanggap ng kanilang mga Diyos ang handog. Pero kapag lumutang yung kanilang handog, ibig sabihin, hindi tinatanggap ang kanilang handog. Ano pang meron doon sa Cesarea Philippi? Meron din silang temple area. Ito po'y binigay ni Augusto Caesar kay Herod the Great. Yang lugar na yan, na siya namang nagtayo ng isang templong yari sa marmol bilang parangal naman kay Augustus. Ano pa? Meron silang sacred Nikes. Pag sinabi po nating Nike, ito'y isang lugar, shallow, hollow sa loob, at inilalagay ang isang tao o isang bagay na may buhay at dun na siya mananatili. Okay?
So ito pong mga sacred Nikes na yan, pinaniniwalaan na yung pong mga estatwa ng mga tao na nakalarawan sa coins ng Greece ay nandyan nakalibing. Nandyan nila inilagay yung kanilang mga Diyos. At isa po sa mga nandyan ay si Echo, na asawa naman ni Pan. At sa kabila naman ay yung estatwa ni Pan, estatwa ng ama ni Pan na si Hermes. Okay. So ayan po, paki-down na. So ayan po, kung titingnan natin ang kabuuan ng Caesarea Philippi. Nandyan yung cave, ayan, yan yung cave, yan yung Caesarea Philippi. Yan po ay itinatag ni Herod the Great. Okay, bakit napunta dyan ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad? Matapos malaman ng Panginoong Jesus na pinugutan ng ulo si John the Baptist, ay nagpasya siya na pansamantalang mapag-isa. Kasama lamang ang kanyang mga alagad. Yun lang ang kanyang kasama. So mula po sa lawa ng Galilea, sa taasan diba, nasa norte ng Caesarea Philippi, ang Galilea. So mula sa Galilea, tumawid sila, pagkatapos nila magpakain ng 4,000 mga tao, tumawid sila at pumunta sa lupain ng Magadan. Kaya napunta ang Panginoong Jesus dyan sa lugar na yan, kasama ang kanyang mga alagad. Okay? Sabi sa Matthew, sa kalawang bahagi po ng ating binasa, sa 13, tinanong ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, kanyang mga tagasunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Bakit kaya? Bakit kaya gustong malaman ng Panginoong Jesus kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa Kanya? Actually, napaisip din po ako. Habang binabasa ko po ito kaninang madaling araw, bakit kaya gusto ng Panginoong Jesus? Bakit tinatanong? Insecure ba ang Panginoong Jesus? I don't think so. Walang insecurity ang Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, ang naging revelation sa akin ay upang malantad sa Panginoong Jesus ang pananaw ng mga tao, paano siya nakikilala ng mga tao. Sapagkat sa panahon na sila ay nandito, nakasalamuha ng mga alagad yung mga tao na nakapaligid kay Kristo. Iba-iba ang kanilang pananaw patungkol sa Panginoong Jesus. In fact, sa verse 14, ang sabi dito, Sa verse 14, ang sabi dito, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, si John the Baptist. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Bakit naman nila naisip na ang Panginoong Jesus ay si John the Baptist? Sapagkat nung panahon na yon, ay may mga naghihinuha, may mga nag-iisip na si John the Baptist ay muling nabuhay at siya ngayon ang nagpapaliwanag nung mga itinuturo ng Panginoong Jesus. Na para bang ang Panginoong Jesus ay si John the Baptist sa paningin, sa pananaw ng mga tao na kanyang tinanong. Na tinanong ng mga alagad. Okay? Marcos 16:14-16, nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang-kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi siya ay si Juan na tagapagbautismo na muling nabuhay kaya nakagagawa siya ng mga himala. At bakit naman? Pero, ang sabi sa 16, pero nang mabalitaan ni Herodes ang mga sinabing iyon ng mga tao, sinabi niya, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. So mismong si Herodes, ang akala niya, ang Panginoong Jesus ay si Juan Bautista. Bakit si Elijah? Sapagkat sa aklat ng Malakias, mga kapatid, hinihintay nila ang pagbabalik ni Elias upang hawanan ang daan ng pagsisimula ng ministeryo ng Panginoong Jesus. Kaya ang paniwala nila, itong Panginoong Jesus ay isa pa lang si Elias to na maghahawan, na hinula na matagal ng panahon. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus sa aklat ng Mateo sa 17:11-13, sumagot si Jesus, totoo iyan, kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, Panginoong Hesus po ito, ang kausap niya ay mga alagad. Dumating na si Elias, kaya lang hindi siya nakikilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. So ibig sabihin, dito, sa pagsasalita ng Panginoong Hesus, kiniklaim niya na hindi talaga siya si Elias. Okay? And sa verse 13, naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Bakit si Jeremias? Sa Lucas 9:8, nabalitaan ni Herodes ang balita na isa sa mga propeta na matagal nang namatay ay bumalik at muling nabuhay. So ang tingin nila sa Panginoong Hesus ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Hinayaan muna ng Panginoong Hesus yung lahat ng mga haka-haka na yun bago niya inilahad. Sa verse 15, eto na. Ibinaling na ng Panginoong Hesus o ano yung sinasabi ng mga tao patungkol sa akin. Mga tao. Ngayon, sa verse 15, ibinaling na ng Panginoong Hesus ang kanyang tanong sa kanyang mga alagad. Kayo naman. Tinanong sila ni Hesus, pero sa inyo, sino ako? Dito, naging personal na ang Panginoon. Ay ano kaya ang tugon ng mga alagad? Kung titingnan natin ang kasunod na talata, wala po isa man sa kanila ang nagsalita maliban kay Pedro. Kung narito ngayon ang Panginoong Hesus, nakatayo, kasama natin, at tinanong ka, ano ang pagkakilala mo sa akin na anak ng tao? Ano kayang isasagot mo? Kung nandito ngayon ang Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon at kasama natin siya, bigla kang tinanong, Ma'am Che, ano ang pagkakilala mo sa akin? Ano kayang isasagot ni Ma'am Che? Mga kapatid, wala pong ibang makakasagot sa tanong maliban sa atin. Sapagkat ang sagot natin ay nakadepende sa kung paano natin nakikilala ang Panginoong Hesus. Tama po ba yun? Pwedeng isagot ng iba, ang Diyos ay manggagamot. Exodus 15:26, I am the God who heals you. Tulad po ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon, ang Panginoong Hesus sa kanya ay manggagamot. Matthew 5:25-34, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, eto po ha, tingnan ninyo, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. 29, nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. 30, agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? 31, sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? 32, pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya, kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. And 34, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Healer. Nagkasakit ako. Who would have thought na ako'y makakatayo pa sa inyong harapan? Ay tingin ko'y isang bulati na lamang ang hindi pa pumipirma. At akala ko'y ako'y matitegi na. Pero nandito pa rin ako. Ang Diyos ay manggagamot para sa akin. Sa iba, provider. Sabi sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 19,
At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ito pong sitwasyon na binasa natin, katatapos lang magpakain ng Panginoong Jesus sa 4,000. Tumawid ang Panginoong Jesus, lumayo, nagsunuran ng mga tao. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hinahanap nyo lang ako kasi nakakain kayo at nabusog. Para sa kanila, itong Jesus na sinusundan-sundan nila, provider, tumutugon sa pangangailangan. Yung babae sa balon, bigyan mo na ako ng tubig, Jesus. Tubig lang ang hinihingi. Bakit? Sa tingin nila, ang Panginoong Jesus ay provider. Naranasan niyo po bang mga ilangan at inabot kayo ng Diyos? Ang Diyos ba ay provider sa atin? Naranasan ba nating magkasakit at tayo pinagaling ng Diyos? Ang Diyos ay healer para sa atin. Sa iba, siguro, Prince of Peace. The peace I give you is the peace that the world cannot give. Nabalisa ka, ilang gabi na po, nararamdaman ko para ako nahihirapang huminga. Sign of aging na talaga, eh. Iniisip ko talaga, kaya pa ng katawan ko. Sa isip ko, kaya ko pa. Pero kung katawan ko, nakikiusap na, tama na. Ganun pala talaga. Ako po ang pinakamaingat sa amin. Sa pagkain. Hindi ako makain ng mga tuhog-tuhog. Hindi ako mahilig sa mga hindi malulusog na pagkain. Nag-gym ako. Nagwo-walk ako every day. At least an hour a day. Even up to this time. Ako po'y kompleto sa tulog. I see to it mula noon hanggang ngayon, 7 to 8 hours ang tulog ko hanggang ngayon. Di po ako nagkakape. Gatas ang iniinom ko. Hindi talaga, pastor. For more than 20 years na, hindi ako gumagamit ng table sugar. Hindi pa ako diabetic. Ayoko lang. Kasi nga maingat ako. Pero ako yung may pinakamaraming ginagamot sa katawan. May gallstone, may kidney stone, magpipinsan eh. May fatty liver, may tibok ng puso, irregular heart beating, may vertigo. Sabi ng kapatid ko, iyan po pinakamaingat sa amin, sabi sa aming doktor. So ilang gabi na nararamdaman ko, parang nahihirapan ako huminga, tumayo pa ako. Hindi pa tumigil ang pintig ng puso ko. Ganun talaga ako. Parang pakiwari ko, parang tumigil ang pintig ng puso ko. Pwede po kasi yun may ganun. Apnea. Tama ba, apnea? Sabi ko, parang tumigil yata tibok ng puso ko. Kinakabahan ako. Pero alam niyo po, ganun talaga. Malalabanan ko ba yun? Pero maya-maya, ang sabi ng doktor sa akin, kasi nga meron akong irregular heart beating, kapag dumadating ka sa ganun, relax, maupo, manalangin, uminom ng maligamgam na tubig. Ako'y nananalangin, Panginoon, ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Napayapa. Ang Panginoong Jesus ay Prince of Peace. Sa panahon na tayo may kabalisahan, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Tama po ba yun? O baka God of all comfort, na tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. Praise to the God of all comfort. Siya ang pinagmumulahan ng lahat ng kaginhawahan, ng kagalakan, ng kapayapaan. O baka may iba pang sagot, baka may iba pang pagkakilala yung ibang tao patungkol sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, totoo po ang lahat ng yan. Lahat ng yan na binanggit natin at iba pa na maaring hindi ko nabanggit ngayon, lahat po yan ay nakabase sa katotohanan ng Biblia. Para sa lahat na nagkasakit, na pinagaling, ang Diyos ay manggagamot. Para sa lahat ng nawalan at inabot ng Diyos, ang Diyos ay provider. Para sa lahat na nakakaranas ng kabalisahan
At biglang pinayapa ng Diyos, para sa kanila ang Diyos ay Prince of Peace. Lahat ng nalulungkot at inaliw ng Diyos, para sa kanila, ang Panginoon ay God of all comfort. Pero mga kapatid, tingnan natin ang tugon ni Pedro. Ang bukod tanging sumagot sa tanong ng Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pedro sa 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun pong Christ ay galing sa Greek word na Christos, nang ibig sabihin ay Christ. At sa Hebrew word na Messiah, long A, Messiah, nang ibig sabihin ay Messiah. Pareho lang ang kanilang ibig sabihin. Ang Mesayas o Kristo sa atin ay tagapagligtas. Ang tanong, tagapagligtas saan? Nung sagutin ni Pedro ang tanong ng Panginoong Hesus na Thou art the Christ, the Son of the living God, ay ipinapahayag na niya ni Pedro, ito na ang Kristo, ang Mesyas, ang tagapagligtas na matagal na naming hinihintay. Ano pa? Magbabalik na, lalaya na uli ang Israel, ang kaharian, gaya nung panahon ni David. At ito na, Thou art the Christ, the Son of the living God, na magdudulot ng kaligtasan na matagal nang ipinangako sa kanila. Pero ang tanong, again, kung narito ang Panginoong Hesus at tinanong ka, Maymay, ano ang pagkakilala mo sa akin? Kung narito ang Panginoong Hesus, katabi natin, katabi ninyong lahat, at tinanong tayo isa-isa, ano ang pagkakilala mo sa akin? Ano po kaya ang isasagot natin? Dapat maging malinaw to sa atin, mga kapatid. Alam niyo po yung purpose ng babaeng dinudugo? Anong sabi niya doon? For 12 years, dinudugo siya, naubos ang kanyang ari-arian. Mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, ako'y gagaling. Ang intensyon niya lang doon, para sa kagalingang fisikal. Yung babae sa balon, ang kagustuhan lang niya, ang intensyon lang niya, magkaroon ng tubig kasi napapagod na siya ng kasasalok ng tubig. Balikan po natin ang ating mga sarili. Tanungin niyo nga po ang sarili ninyo, paano ko nakikita ngayon ang Panginoong Hesus? Ano ang layunin ko sa paglapit ko sa Panginoong Hesus? Ang tingin ba natin sa Panginoong Hesus ay isang genie? Na sa tuwing kukuskusin natin yung lampara at magwi-wish tayo, hihiling tayo, ay magkakaroon ng katuparan yung ating kahilingan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:19, mga kapatid, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So ang tanong, tagapagligtas saan ang Panginoong Hesus? 1 Peter 1:9, dahil tinatanggap ninyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Again, kaligtasan saan? Mga kapatid, ang dugo na ipinambayad ng Panginoong Hesus upang ikaw at ako ay tubusin sa ating mga kasalanan ay hindi po cheap. Dugo ito ng Panginoong Hesus. Hindi lamang ito para pambayad sa ating mga Meralco bill, telephone bill, water bill, at kung ano-ano pang bill, water bill. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa mga bills natin. At hindi lamang ito para sa physical na kagalingan. Bakit? Kahit ikay nagkasakit at ikay pinagaling ng Diyos, dadating ang panibagong araw, magkakasakit ka pa rin. Mabayaran ngayon ang bill, dahil hiningi mo, Lord, bigyan mo po ako. Naalala ko yung nanay ko. Sabi nung nakaraan, nagtestimony yata sa inyo, wala daw siyang kapera-pera. Panginoon, pengi naman po akong pera. Parang si Sister Aning nung araw. Yun ang prayer ni Sister Aning, biglang may dumating na pera. Etong nanay ko, nanalangin, isang araw, siguro ng isang buwan. Panginoon, wala akong pera. Pengi naman akong pera. Hindi daw niya alam kung saan manggagaling at kung kanino, basta siya tumahimik na.
Abay, maya-maya, dumating ang anak. Dumating ako. Walang kaimik-imik. Binigyan ko ng 7,000. Abay, magkandang iiyak-iyak. Magkandang iiyak-iyak talagang nanay ko. Wala siyang kapera-pera. Hindi ko alam, Lord, kung kanino manggagaling. Basta siya'y pumayapa na maya-maya, hindi naglipat oras. Dumating ang anak na pinakamamahal. May daladalang 7,000. Ay, nako. Kahit tayo ay bigyan ng Diyos, dahil ang tingin natin sa Kanya ay provider, mangangailangan pa rin tayo, mga kapatid. At kung sakaling tayo ay nagugulumihanan, nalulungkot, at bigyan tayo ng kaaliwan, dadating pa rin ang panahon, malulungkot pa rin tayo kasi sa mundong ating ginagalawan, kalungkot-lungkot talaga. Dati pag nagpapagas ako, pag ako'y may 150, full tank na ang aking motor. Ngayon, 250. May kulang pang kaunti. Hindi nakakatuwa, kalungkot-lungkot. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay higit pa sa isang genie. Hindi kayang ipagkaloob ng genie sa atin yung kaligtasan natin mula sa parusa ng impyerno, pero ang Panginoong Hesus, kaya niya yung gawin. And in fact, ginawa na niya ang paraan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus more than 2,000 years ago. Totoo po, ang Diyos ay manggagamot, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay provider, ang Diyos is the God of all comfort, ang Diyos, lahat ng pwede nating sabihin, totoo yun. Base yun sa katotohanan ng Biblia at base yun sa kanyang karakter. Pero mga kapatid, sana'y makatawid tayo mula sa pagkakilala natin sa Panginoong Hesus bilang provider, bilang healer, bilang comforter, at kung ano-ano pa. Sana'y makatawid tayo dun sa paniniwalang yun, pagkakilala natin sa Panginoong Hesus bilang siya ay ating tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, pinagpala ka ng Diyos. Blessed are you, ang sabi sa English. Ito po'y mula sa salitang Griego na makarios, na ang ibig sabihin, spiritually blessed, favored by God, fortunate because of God's grace. Si Pedro, ang sabi sa kanya, blessed are you. Pinagpala ka ng Diyos. Hindi pinuri, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi para ipakita sa mga kasamahan niya na siya'y mas magaling, mas may utak, kaya niya yung nasabi, mas smart siya. Pero mga kapatid, kundi ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, pinagpala ka kasi bakit? Naging gracious, naging mahabagin, naging generous sa iyo ang Diyos na inireveal niya sa iyo kung sino talaga siya sa iyo. Mga kapatid, kung ang Diyos ay nagpahayag na at nagpakilala sa atin bilang ating tagapagligtas, tayo din ay tinatawag na mapalad. Matthew 16:30 ay verse 17, Simon na anak ni Jonas. Ang sabi po sa English ay Simon Bar Jonah, meaning son of Jonah. Yung bar is Aramaic word, nang ibig sabihin po ay son of, anak ng. So ginamit ni Jesus, ng Panginoong Jesus, ang buong pangalan ni Jonas, ni Pedro, Simon Bar Jonah, Simon na anak ni Jonas. Ano pong gusto ipakita dito? Upang bigyang diin na personal ang pakikipag-usap sa Kanya ng Panginoong Hesus. Ano pong application nito sa atin, mga kapatid? Anong epekto nito sa atin? Tayo po'y kinakausap din ng Diyos ng personal. Iba ang dealing sa akin ng Lord, iba din ang dealing ng Lord sa iyo, iba sa bawat isa sa atin. Pero ang natitiyak natin, ang bawat isa sa atin ay kinakausap ng ating Diyos. 17, hindi tao nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Dito po'y pinakikita na hindi nakarating si Pedro doon sa kaalaman na yon, doon sa revelation na yon, dahil sa kanyang human reasoning o yung kanyang makataong pag-iisip. Ito po ay revelasyon sa kanya ng Diyos. Walang sino man na nagkumbinsi sa kanya para sabihin yun. Walang nagdiktak sa kanya para sabihin yun. Ito po'y kapahayagan mula sa Diyos. Na ano po ibig sabihin? Ang tunay na pagkakilala ay nagmumula lamang sa Kanya.
Ngayon, balikan ko yung tanong, nakikita ko ba ang Panginoong Jesus bilang aking Mesyas? Tanungin mo nga po ang iyong sarili. Nakikita ko ba ang Panginoong Jesus bilang aking Mesyas o aking tagapagligtas? Bilang aking tagapagligtas. Tagapagligtas saan? Sa kaparusahan ng impyerno. Kasi bakit mahalaga makita natin yun, mga kapatid? Hindi natin kakailanganin ang isang tagapagligtas kung hindi natin nakikita na tayo ay may kapahamakan na naghihintay. Makikita natin siyang tagapagligtas kung nakikita natin na tayo ay mapapahamak at kailangan niya tayong iligtas. Hindi po sapat yung pagkakilala natin bilang siya'y manggagamot, siya'y healer, provider, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Kinakailangan makatawid tayo sa pagkakilala natin na ang ating Panginoong Jesus ay ating tagapagligtas. We see Jesus as our Savior because we see ourselves as sinners. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo na ikay makasalanan at ikay mapapahamak, hindi mo makikita si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Dito po ako magtatapos sa dalawang tanong. Pagbulayan po natin, pag-uwi natin, sino ba talaga si Jesus sa aking buhay? Who is Jesus to me personally? At anong mga impluwensya ang humubog sa aking pananaw kay Jesus? What influences have shaped my view of Jesus? Paano ko tinitingnan? Paano ko nakikilala ang Panginoong Jesus? Ano yung mga bagay? Ano yung mga factor na naging dahilan na humubog upang mahubog ang aking pananaw kung sino si Jesus? Tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa kapahayagan ng iyong anak sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Kinikilala po namin ang aming Panginoong Jesus na siya ang Kristo, siya ang Mesyas, siya ang aming tagapagligtas. He is the Son of the living God. Dalangin po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na tulungan mo po kami. Nakilalanin po namin siya hindi lamang sa pamagitan ng aming mga labi, kundi sa pamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon, sa mga pagkakataon ng buhay namin, O Diyos, na kinikilala namin ang Panginoong Jesus bilang aming provider, bilang aming healer, aming comforter, o aming leader, Panginoon, aming kapayapaan. Kung doon lamang kami nagtatapos, Panginoon, salamat sapagkat lagi mo kami pinapaalalahanan, Panginoon, na ang buhay namin ay hindi dito lamang sa mundong ito magtatapos. At ang nais mo sa bawat isa sa amin, makatawid kami sa pagkakilala sa Panginoong Jesus mula sa mga nabanggit namin, Panginoon, bilang patungo, bilang aming tagapagligtas. Sapagkat dadating ang panahon, kung sakaling kami man ay magkasakit, Panginoon, at kami ay pinagaling, hindi yun sapat para kami ay maging bahagi ng iyong kaharian. Ang nais mo sa bawat isa sa amin, kilalanin namin si Kristo, ang aming Panginoong Jesus bilang Kristo, bilang aming Mesyas, aming tagapagligtas, and the Son of the living God. Sapagkat yung pagkakilala namin sa Kanya bilang aming tagapagligtas, Panginoon, yon ang higit mong tinitingnan, Panginoon. Yung provision niya, yung kagalingan, Panginoon, na aming hihilingin, na aming mga prayer requests, hanggang dito lamang yun sa lupa, Panginoon. Dadating ang isang araw, lilisahanin namin ang mundong ito na aming ginagalawan. At kami ay pupunta sa walang hanggan, sa aming final destination. At ang nais namin, O God, pumunta kami sa aming final destination kung saan ikaw ay naroon at makakasama namin for the rest of eternity. Salamat, Panginoon. Thank you for revealing to us that Jesus is the Christ, the Son of the living God. At ito po, Panginoon, ay kikilalanin namin araw-araw. Hindi kami matitinag, Panginoon, kung ano man ang pagdaanan namin dito sa mundong ibabaw. At kung mayroon kami mga kahilingan, Panginoon, mga prayer requests, na hindi magkaroon ng katuparan, hindi pa rin kami matitinag, Panginoon, sapagkat higit pa riyan ang plano mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lamang siya healer sa amin, hindi lamang siya provider, hindi lamang siya comforter, hindi siya lamang kapayapaan sa amin, higit pa riyan, Panginoon.
At yan ang nais mo na matawiran namin upang pagdating ng panahon, kami ay magkaroon ng pagkakataon na makasama sa iyo sa eternity. Salamat Ama, salamat Panginoon, at tulungan mo din po kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob na kung papaano kang nagpahayag sa amin at patuloy na nagpapahayag Panginoon. Yung pinahayag mo sa amin, ito po'y ibahagi din namin sa mga tao na nakapaligid sa amin, sa aming mga kasamahan sa trabaho, sa aming mga kaklase, sa aming mga kasambahay, Panginoon, sa lahat po ng mga tao na makakasalamuhan namin, O Diyos, sapagkat ang nais mo sa bawat isa sa amin is to go and preach the gospel, make disciples of all nations, Panginoon. At kaya ngayong umaga, Panginoon, salamat po sapagkat tinutuwid mo patuloy ang aming isipan, ang aming mga thoughts, Panginoon, ang aming prinsipyo sa buhay, na hindi lamang ikaw manggagamot, hindi lamang ikaw provider, Panginoon, kundi lalo't higit, ikaw ang aming Mesyas, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang Kristo na matagal nang ipinangako noon pa man, Panginoon. At dahil sa Kanya, meron kaming buhay na walang hanggan, meron kaming kaligtasan sa tiyak na parusa ng impyerno, bunga ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, tanggapin mo po ang lahat ng aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. At para po sa isang linggo, huwag kayong mawawala kasi ang ating topic, why unshakable? Hello, good morning everyone. Maaari po muna tayo maupo. Yan, meron po tayong special announcement na ginagawa po natin every month. Para po sa hindi nakakaalam, nung nakaraan po, nagkaroon po tayo ng Brick by Brick project, Joy by Joy, dahil po kulang pa po tayo sa ating contractor ng 1.1 million, 167,000 pesos. Kulang pa po tayo sa contractor at kailangan po nating bayaran at gumawa po tayo ng project. Nag-start po tayo nung May. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, ito po ang total natin na pledge na nakakolect na po tayo ng 781,000 pesos. Na-appreciate niyo po ba yung church natin? Na kahit umuulan, wala nang tumutulo, pag mainit, malamig, kailangan na natin mag-jacket, natupad na natin yung pangarap natin. Ngayon, ang kulang na lang po natin sa ating contractor is 386,537. Ito na lang yung kulang natin. Nakaka 66.9% na tayo. Ang plano natin, 1 year itong matapos. Pero God is faithful po talaga sa buhay natin. Kaya po, by faith, matatapos po natin ito. And if you want to be a part of this project, meron po tayong sobre sa likod. And to our global, TCFC Global family na nanonood online and nakiki-worship, thank you so much for supporting. And if you want to be a part of this project, feel free to send us a message to our page or to Pastor Ray or me or Pastora Grace. Kaya po purihin natin ang Panginoon. Sama-sama po tayong tumayo at magpuri sa Diyos. Kaya po ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon. Because this morning, today, it is our goal to worship the Lord. And if we are calling ourselves as worshipers, then it is our duty to worship the Lord. At sa ating pong pagsamba, isa lang po ang ating audience. Sabi nga po ni Ate Grace kanina, what if nandito ang Panginoong Jesus? Paano mo siya sasambahin? Paano mo siya aawitan? Paano mo siya papupurihan? Paano mo siya pasasalamatan? At yan po ipapakita natin sa ating Panginoon, sa ating pagsamba, sa ating sama-samang pag-awit sa ating Panginoon. This morning, Lord, we worship you. We praise your name, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus.
pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Sabihin po natin sa Panginoon, nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Let's sing, church. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Ito ang aming ninanasa, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Tayo po'y dadako sa ating pagkakaloob sa Panginoon.
pamamagitan ng ating pananampalataya. Inilagay sa isang katawang hindi nakikita. Sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya tayo po ay tinatawag na Iglesia. Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kung saan nahayag sa atin ang kaligtasan. Siya naging sandigan ng ating pananampalataya. Kung paano sinabi kay Pedro na anak ni Jonas na ikaw ay mapalad, mapalad din tayo lahat sapagkat nasumpungan natin ang katotohanan. Kaya bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon ay ang pakikibahagi ng banal na hapunan. Mahalaga tayo sa Diyos sapagkat ipinuhunan niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya napakahalaga ng pagkain ng tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Pag-inom ng saro ng ubas na simbolo ng kanyang dugo. Naging simbolo rin ng ating kaligtasan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ito ang aral na binibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus, matapos magapunan ay dinampot niya ang tinapay. At sinabi, ito ang aking katawan, ihandog ko sa inyo. Gawin niyo dito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Gayon din naman, matapos magkapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa Salamat po, Panginoon. Salamat sa patuloy mong ibinibigay sa amin ang kalakasan sa araw-araw. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen! Sino po sa atin dito ang nangangamba? Sino po ang nababalisa? Natatakot? Nalulungkot? Ngayong umaga, anuman po ang pinagdadaanin, patuloy po tayo magpupuri sa Panginoon sapagkat kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako
ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Come on, church! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Yes. Kasama po ba natin ang Diyos? Kasama po ba natin ang Diyos? Sa bawat pagsubok, kasama po ba natin ang Diyos? Deserve po ba ng Diyos na purihin siya ngayong umaga? Come on, let's praise the Lord. You can shout, thank you, Jesus. Thank you, Father. Salamat, Panginoon. Heavenly Father, thank you for your faithfulness, O God, and provision. We humbly present these tithes and offerings to you, O God. Accept this, Panginoon. Maraming salamat sa provision mo sa amin. And Lord, thank you so much because you are the foundation of our faith, Panginoon. Yes, Lord, you are the healer. Pinapagaling mo ang mga may sakit, Panginoon. And you are the God of provider. Kaya-kaya mo pong, Panginoon, na mag-provide sa bawat isa. And you are the God of comfort, Panginoon. You can comfort everyone. But thank God, the foundation of our faith, that you are the Son of the living God who paid for our sin, na hindi kayang bayaran ng pera, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, itinuturo mo sa amin ito. Hindi ka lang natapos na manggagat, nagpapagamot, nagpapagaling, provider, comforter, kundi binayaran mo ang aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you so much for that, O God. And because of that, yung final destination po namin ay makakasama ka namin. Kaya Lord, maraming salamat po. I-bless mo po ang aking mga kapatid. Mga kapatid, itaas niyo po ang ating kamay. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. Yes, sa lahat po ng mga nag-apply na workers, volunteer for multimedia and music team na nakapagbigay ng form, maiiwan po lahat